Welcome back to my channel. It's me again, Mikong Moto Farm. So sa ating video na ito ngayon, Kamoto Farm, ay ituturo ko po sa inyo kung paano ang pag-setup ng MIG weld sa ating mga Re-Aim 2-in-1 inverter welding machine. So kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe to my channel, Mikong Moto Farm, and hit the notification bell para nakaabang ka lagi sa ating mga susunod na videos. Without further ado, let's do this. Kondisyon ng Moto Farm. Kaya pagbigyan nyo na. Ngayon lang yun. So ito yung ating Re-Aim inverter 2-in-1 inverter welding machine. So dito sa side cover, Kamoto Farm, meron siyang pinakalak dito. So itaas nyo lang, then atake nyo siya pataas. So ayan yung nasa loob niya. So yung paglalagay nyo ng flux core, Kamoto Farm, is meron siyang screw dito. Push nyo lang yan, then twist nyo. Kung hindi pa nyo nailagay, push nyo lang yan, then twist, matatanggal yan bago nyo ilagay yung flux core, Kamoto Farm. Then ibalik nyo ulit, then push nyo yung pinaka-lock nya, eto, Kamoto Farm, then twist mo siya para mag-lock. So hindi ko na siya tatanggalin, Kamoto Farm, kasi pag tinanggal ko to, mabubuhol yung kanyang flux core. So kadalasan, Kamoto Farm, yung freebies o kasama sa Re-Aim inverter welding machine na flux core, Kamoto Farm, is 1.0 yung size niya. So sa 1.0, Kamoto Farm, ay mahihirapan po siyang ilabas dun sa kanyang nozzle o sa kanyang holder dito, Kamoto Farm. Mahirap niyang ilabas dito, Kamoto Farm. So nagpalit ako sa mga nagtatanong, Kamoto Farm, marami yung nagtatanong na bakit daw hindi lumalabas yung flux core sa kanilang holder. So masasabi ko sa inyo, Kamoto Farm, magpalit po kayo, wag niyong pilitin kasi baka masira po yung inyong mga holder. So nag-order po ako ng 0.9. So itong flux core na to, Kamoto Farm, is 0.9. So yung 1.0, Kamoto Farm, or 1.1, 1.2, hindi po siya pwede, Kamoto Farm, dahil makapal po siya. So then, Kamoto Farm, yung tip po niya, yung dulo niya, Kamoto Farm, kung nandito pa siya, halimbawa, ipapasok nyo lang siya dito, Kamoto Farm. May butas po dyan. Itusok nyo lang siya, Kamoto Farm. Then eto, Kamoto Farm, paluwagan nyo lang yan, then hatakin nyo siya o hilain nyo siya, ayan, bago nyo itaas itong isa, Kamoto Farm. Ayan. So ulitin natin, Kamoto Farm, baka malito po kayo, no? So nakaganyan siya, ayan. So luwagan nyo lang to, Kamoto Farm, then hatakin nyo o hilain nyo. Ayan. Then itong isa na to, taas nyo lang, Kamoto Farm. Ayan. So may bearing yan. So pag nandito na siya, Kamoto Farm, yun, nandito na yung ating dulo o tip ng ating flux core. So atras natin konti. Ayan. So meron ulit butas dito, Kamoto Farm, dito sa banda rito. Yan, focus natin. Yan, may butas dyan, Kamoto Farm. Doon natin ilulusot yung dulo ng flux core. So medyo mahirap, Kamoto Farm, kasi wala akong tiga video. So yan, pasok nyo lang siya. Pag napasok nyo siya, Kamoto Farm, tulak nyo lang. Tulak nyo palabas.
Then makikita nyo, Kamoto Farm, pag lumabas na siya. Pag lumabas na siya, so hinto nyo na, Kamoto Farm. Ibalik nyo ulit yung lock. So pagbalik ng lock, baba nyo po ito ulit. Yan. Then, lock nyo na, Kamoto Farm. Tapos pihitan nyo. Huwag masyadong mahigpit, Kamoto Farm. Dapat nag-play-play po yan. Yan. So yan, Kamoto Farm. Then pagkatapos ilalagay na natin yung kanyang holder. So yung dulo, Kamoto Farm, kung nagamit nyo na siya, puputulan nyo na lang, Kamoto Farm, para hindi magkakaproblema dun sa loob ng tubo ng ating holder. So putulan nyo lang konti, yun, bago nyo ilagay yung kanyang cable. So kung saan lumabas yung ating flux core, Kamoto Farm, dun din nyo ilalagay yung pinaka holder nito. So may butas siya, Kamoto Farm. Ayan, may butas siya sa loob. Ayan, may butas. Then ipasok nyo lang siya dun sa butas. Tapos may lock din siya dito, Kamoto Farm, sa taas. Ito, lock. Tapat nyo lang dun sa butas. Ayun, tapat nyo lang siya, pasok nyo. Ayan. So pag pumasok na, Kamoto Farm, pihit nyo lang siya pababa. So ayan, Kamoto Farm. Then may wire din po siya dito na isa, at mapupunta dito sa gitna. Dito po yan pupunta, Kamoto Farm. Kung mapapansin nyo, meron siyang gatla sa gitna. So itatapat nyo lang siya dun sa pinaka papasukan niya para magtatapat, Kamoto Farm. So pasok natin. Yun. Pag pumasok na, pihit lang natin para mag-lock. Ayan. Then okay na siya. Huwag nyo lang kalimutan ilagay. Then syempre lagay natin yung ground. Ganon din siya, Kamoto Farm. Meron din siyang lock dito. So tapat nyo lang, Kamoto Farm. So ito yung kanyang pinaka lock. Yan. Then tapat nyo lang din siya, Kamoto Farm, sa loob bago nyo siya ipihit. Yun. So ayan, nakaset up na siya, Kamoto Farm. Ready to build na tayo ng MIG. So isaksak natin siya, Kamoto Farm. So ayan, Kamoto Farm, power on na natin sa likod. Yun, umandar na siya, Kamoto Farm. Then kung mapapansin nyo, Kamoto Farm, meron siyang button dito. So dito nyo pipindutin kung saan yung MIG. Saan tumapat yung ilaw na green, doon nyo gagamitin. Pag MMA, sa welding rod. Then sa MIG, sa flux core. So pindutin lang natin, Kamoto Farm. Yung lumipat. Then napunta na siya sa MIG. So okay na siya, Kamoto Farm, sa MIG na siya. Then pindutin nyo, Kamoto Farm, sa holder. Maririnig nyo may tutunog. So ibig sabihin, lumalabas na yung kanyang flux core. So yan, Kamoto Farm. Hintayin lang natin siya makalabas. So ayan, Kamoto Farm, nakalabas na siya. Then pag mahaba masyado, putulan nyo lang, Kamoto Farm. Putulan natin, Kamoto Farm. Yung pagputol natin dito, Kamoto Farm, 1/4 ang tatanggalin natin. Ganyan lang kalaki yung
titira nyo Kamoto Farm. So ready na tayo. So sa mga nagtatanong Kamoto Farm na ang MIG ba ng Re-Aim ay kaya ba niyang i-weld yung stainless na steel. So may stainless steel dito Kamoto Farm. So susubukan natin kung kaya niya. So nandyan na yung kanyang ground, nakakabit na yung ground. So testing na natin Kamoto Farm. So nasa 204 yung ampere niya. Lagay lang natin sa 150. Then so try natin sa stainless Kamoto Farm. So yan Kamoto Farm, gumagana siya sa stainless. So makikita nyo Kamoto Farm, ayan. So sa mga nagtatanong Kamoto Farm, marami po kasi nagtatanong na kung kaya ba niya yung stainless. So dito naman sa plate Kamoto Farm, try natin. So ayan. So yun, Kamoto Farm, gumagana na siya. So ganun lang mag-set up Kamoto Farm. Then pagkatapos nyo mag-weld Kamoto Farm ng MIG, at kung ililipat ulit kayo sa stick, so putulan nyo muna yung nasa dulo ng flux core nyo bago nyo siya pabalikin dito Kamoto Farm. So luwagan ulit natin to, power off natin, then luwagan ulit natin to. Parang natanggal. So babalik na lang natin. Then taas natin to, tapos ikutin natin to Kamoto Farm para bumalik yung flux core nya dito. So yan. Pagdating dito Kamoto Farm, pwede nyo nang ihinto para hindi magkabuhol yung ating flux core. Ayan. Ikutin lang nyo. So yun. Pag nandun na siya Kamoto Farm, pwede na nating ibalik to pababa para maipit niya, para hindi magkabuhol yung ating flux core. Then balik na natin to Kamoto Farm, lock natin. Yan. So ganun lang kasimple yung pag set up natin ng MIG dito sa Re-Aim 2-in-1 inverter welding machine. Yan. And then pag lilipat na kayo ng MMA o kaya sa stick, pwede na nating tanggalin to. Yan. Then luwagan lang natin yung nasa gitna, tapos hilain lang nyo, okay na. Kamoto Farm. So ganun lang po kasimple yung pag set up. So bago natin tapusin ang video na to Kamoto Farm, sana may napulot kayong ideya sa ating tutorial nito. Gusto kong pasalamatan lahat ng ating
mga subscriber na sumusuporta lagi sa atin, maraming salamat sa inyo, at sa mga lihim na nanonood sa aking videos, maraming salamat sa inyo. At sa mga bago pa lang dito sa aking channel, please subscribe my channel and hit the notification bell, Kamoto Farm, para nakaabang kayo lagi sa aking mga susunod na videos. Maraming salamat din sa tropa, kay Alo, kay Joey, kay paring Dex, sa lahat ng tropa na sumusuporta sa akin. Maraming salamat. God bless us everyone. And now, Mikong Moto Farm signing off. Bye.